Turnover na sa Muntinlupa Police ang baril ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Para sa karagdag detalye, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, hawak na nga ng pulisya ang 40 caliber Glock pistol na pumutok habang nililinis daw ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla noong Sabado ng umaga. May isang basyo ng bala na na-turn over kanina ni Attorney Raymond Fortun kay Senior Superintendent Alan Nobleza ng Muntinlupa Police. Kasama rin ang LCR o yung tinatawag na Long Certificate of Registration na nagpapatunay na isa ang nasabing pistola sa mga nakarehistro sa Firearms and Explosives Office at nakapangalan sa probinsya ng Cavite. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Nobleza Jiggy nang lumabas ka dito sa Asian Hospital and Medical Center, pero binanggit niya na sasailalim sa ballistic examination ang nasabing baril. Hindi pa rin daw nila nakukunan ng salaysay ang vice-gobernador, pero pagtitiyak naman itong si Atty. Raymond Fortun makipagtulungan sila sa pulisya. Pero sa ngayon ay hindi pa raw magagawa ang sinumpaang salaysay nitong si Jolo. Wala rin daw problema kung pupuntahan niya yung silid nitong si Jolo sa Ayala Alabang Village, pero kailangan daw ng permiso ng pamilya. Natanong si Fortun kung papayagan ba nilang isa-ilalim sa paraffin test ang vice-gobernador. At sinabi naman niya, Jiggy, baka hindi na nga daw maging reliable yung nasabing paraffin test sapagkat noong Sabado pa raw nangyari ang insidente at ang mga paraffin test daw ay karaniwang ginagawa sa loob lamang ng 24 na oras. Pero sinabi niya na OA daw na meron pang tinatawag na task force para mag-imbestiga sa insidente. Wala naman daw illegal sa sinapit ni Jolo na nangyari sa isang pribadong silid. Wala raw krimen na nangyari. Samantala, Jiggy, nasa pribadong silid pa rin nga itong si Vice Governor Revilla at sabi nga ni Fortun ay may partial collapse daw ang magkabilang baga nito. Pumina pero may tumutulong dugo pa rin daw sa kanyang baga at ngayong araw na ito, Jiggy, ay nasa 60 cc pa ng dugo ang lumabas ka doon sa kanyang baga. Natapos na rin ang CT scan sa abdomen ng vice-gobernador kagabi na lumaki raw habang nasa ospital nga itong si Jolo at ayon kay Fortun. Lumabas naman sa CT scan na walang nakitang urgent condition kay Jolo at dahil nga dito ay hindi na raw muna kailangan na hilingin sa Sandigan Bayan na payagang makadalaw muli kay Jolo si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Jiggy. Yun nga Ian, dito sa ginagawang investigasyon ng PNP Muntinlupa, parang ano ba yung direction talaga nila? Kasi kung yung pamilya hindi naman niniwalang may krimen, para sa kanila tagapagsalitan sa Attorney Fortun, medyo OA yung pagbubuo ng task force. Pero ano ba yung direction na tinatahak talaga at saan nais makapunta o makaabot nitong PNP kaugnay ng ginagawa pa nilang investigasyon, Ian? Alam mo, Jiggy, natanong natin nung mga araw pa si Director Carmelo Valmoria ng LCRTO sapagkat siya lamang naman talaga ang binibigyan ng authority na magsalita tungkol dito. Pero sa ngayon daw ay hindi muna sila makapagkomento kung ano ba talaga yung nangyari sapagkat yun nga, nag-iimbestiga pa sila at kulang ba daw talaga sila sa mga impormasyon. Ito namang hepe ng Muntinlupa, si Colonel Nobleza, sinasabi lang naman niya, gagawin lang nila yung kanilang trabaho at tulad nga nito, ang gagawin nila, dadali nila sa crime lab yung baril para sa ballistic examination at yung mga ibang requirement pa sa kanila ng LCRTO, yun lang muna yung kanilang gagawin sa ngayon. So parang sa ngayon, Jiggy, na-concentrate sila sa pag-gather ng mga tamang mga data at ng mga iba pang mga susuporta para malaman nila kung ano talaga yung nangyari noong Sabado na tiniklaim nga, sinasabi naman ang pamilya ni Revilla at nung kanilang tagapagsalita na yung nangyari ay hindi sinasadya yung pagkakabaril dito nga kay Jolo Revilla. Jiggy. Ian, at kaugnay ng kondisyon ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla, so ang lumalabas ngayon ay bumubuti ba? Kasi kahapon sa pahayag ni Attorney Fortun, nag-deteriorate. So ngayon ba'y masasabi na medyo bumubuti naman yung lagay? Ano yung status sa ngayon? Jiggy, yun nga, hindi rin masabi ni Attorney Fortun na bumubuti na ng halos ng tuluyan itong si Jolo sapagkat napakaraming nangyayari, Jiggy. Una, yun nga, partially damaged yung magkabilang parte ng kanyang baga. May tumutulo pa ring dugo doon sa kanyang kanang baga dahil nga doon sa pagkakasugat nito.
at may pneumonia siya kahapon. Yan ang lumabas, yung kanyang kaliwang baga ay may pneumonia. At ito namang paglaki ng tiyan, nabanggit naman ni Attorney Fortun na hindi naman daw seryosong kondisyon. Pero yung lahat ng factor na yan, Gigi, na pag pinagsama-sama mo, sabi nga nila, ngayon, stable yung kanyang heartbeat, yung kanyang pulse rate at lahat ng mga tinetest sa kanya. Pero pag itong mga bagay na iba't iba mga nabanggit ko nga na ito ay pinagsama-sama mo, maaaring masabi nga raw natin na hindi pa ganun kaganda yung kondisyon nitong si Jolo. Pero sa ngayon, nakabantay yung kanyang pamilya. Ang alam natin, yung kanyang ina ay talaga namang halos hindi na maalis sa kanyang silid para na personal na bantayan itong si Vice Governor Jolo Revilla. At ilang mga kamag-anak lamang naman nila, Gigi, na malalapit yung nakakadalaw sa kanya, sapagkat ayaw pa rin nila muna na padalawin nga yung maraming mga tao sapagkat maselan pa nga yung kanyang kondisyon. At sabi naman ni Attorney Raymond Fortun na depende sa mga doktor, Gigi, anytime kung gustuhin nila at i-advise nila na ibalik sa ICU itong si Vice Governor Revilla ay ibabalik na. Kasi kahapon Gigi, talagang sa totoo lang, against daw talaga sa advice ng mga doktor na madala siya doon sa private room, pero yun nga lang, nais din nilang igalang at irespeto yung iba pang mga pasyente na nasa ICU. Siyempre darating si Senador Bong, papasok siya ron at may maaring may ibang pamilya nila, mga miyembro ng pamilya ipapasok doon. So nais din nila na maging maayos din yung sitwasyon doon sa ICU. Kaya naman dinala siya doon sa isang pribadong room. Ngayon, minomonitor nila talaga lahat Gigi, particular nga yung mga nabanggit ko sa iyo, yung pneumonia at yung damage nga doon sa kanyang dalawang baga, Gigi. Ian, panguling tanong na lang, doon sa pneumonia, meron ba mga nabanggit yung mga doktor kung ano talaga yung sitwasyon ng kanyang pneumonia? Kasi karaniwan, di ba, pagka ganyan na maselan yung kondisyon at mahina ang resistensya, nagsisimula talaga yung mga infection sa baga at pneumonia yung isa sa mga tumatama. So, meron bang assessment yung mga doktor doon sa kalagayan sa sitwasyon ng pagkakaroon ng pneumonia ni Vice Governor Revilla? Alam mo, Gigi, nung Lunes kasi, doon siya nagsimulang nilagnat, alas 5 ng araw, nilagnat itong si Vice Governor. And may hinala na sila, na syempre pag may lagnat, baka may infection, may something. So, nagkaroon ng mga iba't ibang mga pagsusuri, nag-check ulit sila, mayroong CT scan na ginawa sa kanyang chest. At yun nga, kahapon ay sinabi na nila na may pneumonia nga yung kanyang kaliwang baga. At tama ka doon, Gigi. Ang nangyayari doon kasi, ang binanggit ng mga doktor kay Attorney Fortun ay talagang humihina yung resistensya ni Jolo sapagkat alam naman natin na ang hindi naman siya kumakain ngayon, ay bilang naman yung nakasaksak sa kanya, kumakain siya paminsan-minsan lamang, depende sa kanyang appetite. Yun yung mga nagiging dahilan na Gigi, tsaka yung sugat kasi niya. Siyempre, hindi naman siguro sana ito si Jolo na magkasugat, at hindi birong magkasugat ng isang tama ng baril, na pumasok sa yung dibdib at lumagos doon malapit sa likod at malapit sa balikat na rin halos yung Gigi, Pakyat kasi yung tama. So, may fractured din kasi siya sa kanyang mga ribs, dalawang ribs niya ang natamaan. So, yun yung mga nagiging Gigi, kaya humihina yung resistensya niya at alam naman natin nga na kapag humihina yung resistensya, talagang susceptible ka na magkaroon ng mga ibang infeksyon at ibang karamdaman kagaya na nga nitong pneumonia. Pero ang binabanggit naman ni Attorney Fortun, Gigi, ay lahat naman ng kaparaanan ay ginagawa ng mga doktor. Talagang nakatingin naman sa kanya, hindi lamang yung attending physician, meron pa rin ibang mga doktor na tumitingin talaga para nga ma-rule out yung mga anumang infeksyon o komplikasyon na mag-a-arise dito sa kay Vice Governor Jolo Revilla, Gigi. Maraming salamat, Ian Cruz.